po sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating YouTube number 430 na ating sharing ng devotion video. And pagkasensya niyo po, ayan, dito na lang, blessed Sunday sa ating lahat na makapagawa tayo ng ating devotion video dahil may masyado tayo naging abala ngayong buong araw. At ayun, thanks God for the strength, for the life, for the breath, and for every blessings that we have in our life. So, lagi tayo magpasimula ng ating sharing ng devotion video. Huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magkasalamat sa ating Panginoon. So, let us pray. Amin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat narito kami, Panginoon, unang higit, Panginoon, ay salamat sa panibagong araw, Panginoon, na aming napagtagumpayan, Panginoon. Ito man ay puno ng mga pagpapala, ito man ay puno ng mga problema, Panginoon, o mga bagay, Panginoon, na nakapagpabigat sa amin, Panginoon. Sabi na, you are the God that healeth thee, Panginoon, that heal us physically, spiritually, emotionally, Panginoon, and whatever aspects, Panginoon, na aming buhay. Hingin ko, Panginoon, dadakin na naman kami muli sa pag-aaral ng mga salita. At dinangin namin, Panginoon, na sa bawat pag-aaral na ito, ikaw mataas at mapapurihan, Panginoon, at hindi ang inyong lingkod. Give us the divine wisdom and knowledge, Panginoon, na Panginoon mula sa inyo, Panginoon, and without you, Lord, we can't do nothing, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin namin sa bawat makikinig nito, makakapanood, Panginoon, o magbabasa, that you will be glorified, Panginoon. Let your light shine upon us, and let us be a good example, Panginoon, on living into Christ likeness, Panginoon, kagaya ng nandutong na anak na si Jesus, Panginoon, at kagaya sa naging preaching ngayon, Panginoon, ni Pastor Dave, Panginoon, about prophecy and confusion, Panginoon, na let us not be eager, Panginoon, into fame, Panginoon, into power, Panginoon, but higit sa lahat, Panginoon, may we have a humble spirit, a humble heart, Panginoon, that willing to obey your will into our life, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon Jesus na siyang nag-alay ng kanyang buhay, Panginoon, in the atonement of our sins, Panginoon, to be forgiven by your blood, God. Salamat po, Panginoon, din sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa aming Panginoon upang magawa namin ang ayon sa inyong kalooban, Panginoon, at hindi ang sarili namin will, Panginoon, ang masunod, Panginoon. Salamat po sa protection, provision, Panginoon, at mga blessings na pinagkakaloob sa aming mga pamilya, Panginoon, sa aming mga amo na siyang dahilan, Panginoon, kaya kami ay nakakapag-provide para sa aming pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Kayo po ang mag-protect sa lahat ng mga negosyo, Panginoon, sa pag-aaral o school ng aming mga anak, Panginoon, ang wisdom na nagmumula sa inyo, Panginoon, na siyang maging guide nila in bringing success into their life, Panginoon. And sabi nga, Panginoon, sa inyong salita sa Jeremiah 29:11, Panginoon, that you know what is your plan for us, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope and a future. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. So, narito na po tayo sa Lucas 22:50. Ito po yung sinasabi. Kaagad tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong pari at natagpas ang kanang kainin nito. Message, ngunit heto nga at dahil sa defense mechanism ng isa sa mga alagad ng Panginoon, ay tinagpas nito ang taingan ng alipin ng pinakapunong pari. Kaya natagpas o naputol ang kanang taingan nito. Application, kahit saan talaga ay mayroong isa sa dalawa o sa marami na padalos-dalos kung umaksyon gaya dito. Dahil hindi nakinig sa magiging sagot ng Panginoon, kaya nakagawa ng maling desisyon o kilos. At ito ang malungkot na resulta kapag nakasakit ka na. Hindi mo na mababawi at maaaring ikapahamak mo na. Dahil ang pagkakataga at pagkatagpas ng tainga ng sinuman ay isang malaking injury dahil sa panahon natin ngayon ay kailangang tahiin o dumaan sa operasyon ang taong nasaktan o biktima. Hindi ito basta magiging ayos lang sa pamamagitan ng paghihingi lang ng tawad, kundi kailangan din iayos sa pinansyal at pisikal na paraan. Ganyan din ang kalagayan natin kung malayo tayo sa Diyos at walang personal na relasyon. Magulo at panay problema ang magagawa. Pero kung pinapatibay mo ang relasyon mo sa Diyos, unti-unting aayos ang buhay mo. So, purihin ang pagkabasa
ng mabuting balita ng ating Panginoon. So, yun na nga. Sabi nga, di ba yung sa topic natin na nakaraan, na meron mga tao na impulsive when it comes to decision making or sa mga action nila, di ba? Kagaya sa ginawa dito ng isa sa mga alagad na ating Panginoon Jesus na, di ba, after tanongin, Panginoon, gagawin mo ba namin na ilabas ang aming mga tabak or gamitin ang aming mga tabak, di ba? Pero siya, hindi na siya nag-intay ng response na ating Panginoon, but yun na, nag-ano na siya, padalos-dalos, di ba? Na at adrenaline rush agad siya na hindi mo na nag-wait na sabihin ng ating Panginoon Jesus na okay, it's time na para gawin yun, di ba? Pero ang ating Panginoong Jesus kasi ayaw niya ng dahas, ayaw niya ng pananakit na physical, di ba? Hanggat maaari, ang gusto ng ating Panginoon na hindi na uunawaan ng lubos ng kanyang mga alagad na ang tabak nga na sinasabi ay yung kanyang word, ang word ni Lord, di ba? Na hindi siya yung physical na tabak or sword na gagamitin para makasakit physically, kundi yung word niya, yung nagre-rema, di ba? Yung word, written word or yung salita na nabanggit o nabigkas, yun yung magkakaroon ng epekto na hihiwa o susugat sa puso ng bawat tao. Di ba sabi nga, the Lord is near to the broken-hearted, di ba? Kasi ang taong broken-hearted, di ba, at broken spirit, ano sila, mas ma-emotional yan sila. So kapag kinausap ko, either may tendency na umiyak agad, di ba? Or halimbawa, pag may nakasakit sa kanila ng physical or sa pamamagitan ng words or mga actions, di ba? So, ang mangyayari, yung taong yun, maaaring pwedeng kimkiming niya, di ba? Pwedeng dalahin niya yun sa puso niya, yung hurt, yung sakit, yung pain, di ba? But if that person is marunong siya mag-forgive, marunong siya magpatawad, and yung tinatanggap niya na bawat uh, pananakit sa kanya is either a lesson to learn or merong binabago si Lord sa kanyang puso at sa kanyang buhay, di ba? And yun nga, you know, once na napasakit pa kasi tayo ng taong bawa, minura mo or sinabihan mo ng mga panlait na salita ang isang tao, di ba? Hindi mo na yun pwedeng mabalik pa na, lalo na halimbawa pag dinamdam mo, di ba? May iba na kapag nakasakit ka na talaga physically, di ba? Halimbawa, napatay mo dahil sa sobrang galit mo, di ba? Sa sobrang burst ng emotion mo ng tao na yun, di ba? Eh, syempre, ang mangyayari kailangan mo ipalibing o kung pwede pang dalahin sa ospital para magamot, di ba? Eh, syempre, kailangan mong gastusan yan financially para mapagaling siya o mapagamot siya, di ba? So, kaya nga, sabi, kapag a person ay isang galit, di ba? Hayaan mo muna na humupa yung galit mo or yung emotion mo. Kasi, pag nandun ka na talaga sa tendency ng sobrang bugso ng damdamin mo, may possibility ka na makagawa ng pagsisisihan mo sa bandang huli, diba? But if you are guided by the Holy Spirit, guided by God, yung magiging decision mo is all for the glory of God, diba? Para sa kabutihan ng nakararami at ng lahat, diba? And ganyan din ang buhay natin nung tayo ay malayo sa ating Panginoon. Dahil nga sabi, for all us fall short for the glory of God, diba? So, wala sa ating perfectong tao. Lahat tayo may posibilidad na magkamali. Lahat tayo may possibility na magkasala, diba? But by the grace of God and the mercy of God, pinadala niya as atonement for our sin ng ating Panginoon Jesus upang tubusin tayo sa kasalanan. Siya yung naghirap, siya yung nagsakripisyo, siya yung nag-endure ng pain on the cross of Calvary at or Golgotha para sa katubusan ng kasalanan natin, di ba? So, yan yung sinasabi na tayo, di ba, bilang mga tao, paano kumbaga binigyan tayo ni Lord ng pardon. Ngayon, nasa sa'yo, tatanggapin mo ba yung pardon na yun as you accept the Lord Jesus Christ as our Lord and Savior ng iyong buhay at hindi lang through words, diba? Talagang intentionally, talagang personally tinanggap ng ating Panginoon and you wanted your spiritual life to grow each and every day, diba? Diba? Sa mga pinagdadaanan mo,
mas lalo kang tumitibay, napagtatagumpayan mo, di ba, by the help of God. Siyempre, di ba, sabi nga sa Philippians 4:13, that I can do all things through Christ who strengthens me. And may salita ang ating Panginoon na kapag tayo ay come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I will give you rest, diba? So, tayo, kung sa ating sarili, ay nabibigatan na tayo sa mga pasanin natin sa buhay, diba? Sabi na, hindi mo to kayang pasanin pag ikaw lang mag-isa. Pero kapag hinayaan mo na tulungan ka ng ating Panginoon, magiging light, di ba? For my yoke is easy and my burden is light, sabi ng ating Panginoon. Tapos yung kumbaga, once you decided to yourself na talagang magkaroon ng intimate relationship sa ating Panginoon, mas magiging maayos yung cycle ng buhay natin, di ba? Yung kumbaga, mas magiging orderly. There's peace, there's joy, di ba, in our life. And yung, kumbaga, kahit may pagdaanan ka na mga mahihirap na sitwasyon sa buhay mo, pero magugulat ka na lang, ay, napagtagumpayan ko yun, hindi sa sarili kong galing o sa sarili kong kakayahan, but by the strength that is coming from the Lord, diba? And yun, hindi ako lang tayo basta maging impulsive. Kumbaga, hanggat maaari nga, di ba yung kadalasang ina-advise ko sa mga ibang nakakausap ko na, syempre kapag sila ay merong biglang bugso ng damdamin or mabilis silang magalit, diba? Sabi ko nga, kapag ka ikaw ay galit na galit, diba, you count until 1 to 10. Pag sobrang tindi pa rin ang galit mo until 10, magbilang ka na until 1 to 100. Kasi kapag bumilang ka pa isa-isa, unti-unti nababawasan yung bugso ng damdamin mo na sobrang galit na. Yun na, kapag nakagawa ka ng pagkakamali, or nakapagsabi ka, or sambulat ka, nasaktan mo yung tao sa salita o sa action, di ba? Magsisi ka man, paano kapag it has caused a major effect na dun sa taong yun, di ba? Na may tendency pa na kailangan mong gumastos, di ba? Kailangan mong magpagamot, kailangan mong magpalibing, di ba? And much worse, paano kapag kailangan mo pa na makulong dahil sa biglang naging action or reaction mo, diba, on a certain situation or thing. So, sabi nga, kasama yan sa fruit of the Holy Spirit, nasa pinakahuling part, ang self-control. So, nawa ay sa pamuhay natin ang living na pinagaharian tayo ng Holy Spirit ng ating Panginoon. And sa bawat pagdadaanan natin, always learn to listen to the Word of God. Para sa gayon, ito maging guide natin on living peacefully, happily, and full of glory for the Lord. Sabi nga, in everything we do it for the glory of God. So, let us all goes into the closing prayer. Let us pray. Manang Diyos na makapangyarihan sa lahat muli, maraming salamat po sa inyong mayamang salita na aming mapagbulay-bulay ng Panginoon. Tunay na Panginoon, na sa bawat magiging desisyon namin or kung nasa bridge man kami, Panginoon, ng galit, ng sobrang tindi ng emosyon, Panginoon, adrenaline rush man ito, Panginoon, o dala ng mga tao, bagay o sitwasyon, Panginoon, na magiging tendency, Panginoon, upang kami ay mawala sa wisyo, Panginoon, mawala sa tamang takbo ng pag-iisip, Panginoon. Help us to live with the truth of the Holy Spirit, Panginoon, lalo higit ang self-control. And give us a heart that is willing to forgive, willing to be humble, Panginoon, before you, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ang magagawa namin ay tanging nakalulugod lamang sa inyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa lahat ng mga dumadanas ng mga pinansyal na problema, Panginoon, na let us know, Panginoon, and let us truly express, Panginoon, that you are the God who provides, Panginoon, in everything that we need, Panginoon. Whether it's financially, Panginoon, whether it's about health, Panginoon, sa healing, Panginoon, sa mga physical, emotional, Panginoon, spiritual, Panginoon, na mga sakit at karamdaman, Panginoon, that as you say in your word, by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon, at walang gawa ng kaaway, Panginoon, no works of the devil or Satan, Panginoon, will prosper in our life, Panginoon, because we are protected by you, Panginoon. And gayon din po, Panginoon, dinadalangin din namin ang comfort,
para sa pamilya ni Pastor Ronald, Panginoon, who lost their father, Panginoon, na pastor din, Panginoon. We know, Lord God, that his mission into this world, Panginoon, may be finished, Panginoon, but we will hear you say, well done, good and faithful servant, Panginoon. Dahil mula nang makilala mo na kayo, Panginoon, at pinaglingkuran kayo bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, ay inialay niya ang kanyang buhay para sa paglilingkod sa inyo at sa aming kapwa, Panginoon. Bagamat mahirap at masakit, Panginoon, ang mawala ng mahal sa buhay ng kapamilya, Panginoon, that we know, Lord God, that your comfort be upon us, Panginoon, at kasama kami, Panginoon, sa mga nananalangin para sa comfort at smooth sailing na pagkakalibing, Panginoon, ng Papa ni Pastor Ronald, Panginoon. And we pray for the safe and sound travel back here in Hong Kong, Panginoon, ng kanilang pamilya. Amen po, Panginoon. We pray, Lord God, for all the pastors, priests, evangelists, prophets, mga teachers, mga leaders, Panginoon, and workers, Panginoon, ng mga churches, Panginoon, and all the body of Christ, Panginoon, iba't ibang denomination, iba't ibang pangalan, Panginoon, but we are all glorifying and worshiping your name, Panginoon. Help us to be bold, Panginoon, to share your word, to share your gospel, Panginoon, everyone, Panginoon, and leading into Christ likeness, Panginoon. At let your light shine upon us, Panginoon, nang sa ganyan, Panginoon, ay mapansin at makita ng mga tao na may kakaiba sa amin, Panginoon. Yun ay dahil naghahari kayo sa amin, Panginoon. At wala kang ibang pinupuri at itinataas kundi kayo, Panginoon. Tapos, Panginoon, sa anumang mga pagdadaanan namin, Panginoon, na